Ngayon, ang mga pickup ay mukhang mga tablet sa gulong. Ngunit mayroong isang bakal na angkan na hinahamak ang mga sensor. Ang 15 alamat na ito ay hindi dinisenyo sa mga tanggapan ng marketing, ngunit ginawa upang mabuhay sa mga dekada ng sistematikong pagmamalupit nang walang isang solong reklamo. Habang ang mga truck ng 2026 ay hinarangan ng isang pagkabigo ng software, ang mga makina ng digmaan na ito ay patuloy na lupigin ang putik at disyerto na may purong analog brute force. Kalimutan ang marupok na luho. Sa araw na ito, nauhukay natin ang bakal na hindi alam kung paano mamatay. Magsimula tayo. Numero 13. Ford F250 Highboy. Mayroong isang palayaw na naguutos ng agarang paggalang sa mga klasikong connoisseurs ng truck, at iyon ay Highboy. Bagaman hindi opisyal na ginamit ng Ford ang pangalang ito sa mga brochure ng benta nito, pinangalanan ng mga tagahanga ang F200 at 54 sa 4 na ginawa bago ang kalagitnaan ng 1,977 S. Ang dahilan para sa kanyang kahangahangang taas ay hindi aesthetics, ngunit isang kamanghamanghang mechanical na pangangailangan. Ford ginamit ng isang diborsyado transfer case. Ibig sabihin, ito ay hindi naka-attach sa transmission. Pinilit ito ang chassis na maging mas mataas upang payagan ang mga drive shaft na gumana sa mga functional na anggulo. Ang resulta ay isang pickup na may ground clearance na ang mga modernong truck ay maaari lamang managinip na makamit sa pamamagitan ng mga mamahaling lift kit. Ang puso ng marami sa mga hayop na ito ay ang 368 silindro na makina o ang hindi masisira na 400 mga bloke na kilala sa kanilang kakayahang gumana kahit na ang pagpapanatili ay hindi pinansin sa loob ng maraming taon. Ang suspensyon sa harap ng leaf spring ay napakatigas na maaari itong mag-load ng isang snowplow o mabigat na trailer nang hindi nagbibigay ng 1 pulgada. Ang Highboy ay isang paalala ng isang oras kung kailan ang Ford ay hindi gumawa ng mga kotse na may mga kama ng kargamento. Ngunit mga tunay na truck na nagkataong kasing laki ng isang pickup. Numero 12. Chevrolet C10 na may Big Ten package. Sa huling bahagi ng dekada ng 1970, ang mga regulasyon sa emisyon ay nagsimulang i-throttle ang mga makina ng Amerika. Ngunit natagpuan ng Chevrolet ang isang napakatalino na butas upang mapanatili ang kapangyarihan na buhay. Ang Big Ten Package. Sa pamamagitan ng pag-uuri ng truck sa isang mas mataas na kategorya ng timbang, nagawa ng Chevrolet na alisin ang mga catalytic converter na nagpapahintulot sa 8 silindro, 350 kubiko pulgada ng makina na huminga ng malaya. Ang resulta ay isa sa pinakamabilis at pinakamaasahang mga truck na henerasyon nito. Ang C10 na may pakete na ito ay hindi lamang malakas, ngunit ito ay itinayo sa platform ng square body na sikat sa pagkakaroon ng isa sa pinakamalakas na chassis na dinisenyo ng General Motors. Ang kadalian ng pagkumpuni ng truck na ito ay maalamat. Halos anumang bahagi ay maaaring mapalitan ng isang pangunahing hanay ng mga wrenches. At ang puwang sa engine bay ay napakalawak na ang pagtatrabaho dito ay isang kasiyahan para sa anumang mekaniko. Sa mundo ng 2026, kung saan ang isang pagkabigo sa isang oxygen sensor ay maaaring mag-iwan ng isang modernong pickup na stranded, ang Chevrolet Big Ten ay patuloy na lumiligid salamat sa simpleng carburetor nito at ang mataas na enerhiya na elektronikong pag-aapoy na tumangging mabigo. Ito ay ang kagandahan ng parisukat na bakal na inilalapat sa mechanical na immortalidad. Numero 11. Internasyonal na serye ng Harvester, 100,000.
Upang maunawaan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng salitang hindi masisira, kailangan mong tingnan ang mga tatak na orihinal na nagtayo ng mga traktora at makinarya sa bukid. Inilapat ng International Harvester ang lahat ng karanasan nito sa larangan upang lumika ng serye ng 1,000 hanggang 100. Isang pickup na nararamdaman na mas malapit sa isang tangke kaysa sa isang sasakyang pampasahero. Ang bawat bahagi ng truck na ito ay sobrang laki. Mula sa mga bisagra ng pinto na mukhang lumabas sila sa isang safe, hanggang sa mga inline na 6 na silindro na makina na idinisenyo upang tumakbo sa buong kapasidad sa loob ng 18 oras na araw nang walang pahinga. Ang Comet engine ng International ay isang mabigat na paghahagis na inuuna ang matinding mahabang buhay kaysa sa anumang iba pang mga sukatan. Walang mga plastik sa dashboard, walang masilan na karpet, metal lamang, goma, at ang pangako na ang makina ay bubuksan tuwing umaga. Hindi mahalaga kung ang temperatura ay mas mababa sa pagyeyelo o kung ang hangin ay puspos ng alikabok. Ang serye ng 1,100 ay ang nakalimutan na isa sa mga klasikong pickup. Ngunit para sa mga taong pinalad na magmaneho ng isa, alam nila na ito ang sukatan kung saan dapat sukatin ang tibay. Ito ay isang dalisay na kasangkapan na nagpapahiya sa mga modernong kababaihan para sa kanilang katapatan sa istruktura at kanilang ganap na pagwawalang bahala sa mababaw. Bilang 10, Mazda B-Series, 1,800. Sa pagtatapos ng dekada 70, habang ang mga tatak ng Amerika ay nagpupumilit na iakma ang kanilang mga malalaking makina sa mga bagong katotohanan ng pagkonsumo ng gasolina, mula sa Japan ay dumating ang isang panukala na magpakailanman na magbabago sa pangunawa ng kung ano ang maaring makamit ng isang compact na truck. Ang Mazda B-Series, 1,800 ay ang perpektong halimbawa na ang tibay ay hindi palaging sinusukat sa tonelada ng cast iron, ngunit sa katumpakan ng engineering. Ang maliit na pickup na ito ay nagpakilala sa mundo sa 4 na silindro na makina at 18,000 kubiko sentimetro na kilala bilang VC Block, isang hiyas ng mekanika na tila idinisenyo na hindi kailanman mamatay. Hindi tulad ng mga pickup ngayon na itinatago ang kanilang mga bahagi sa ilalim ng mga layer na injected plastic. Sa serye ng Mazda B, ang lahat ay mechanical na katapatan. Ang hagdan chassis, bagaman maliit, ay gawa sa mataas na makunat na bakal na nagpapahintulot sa mga ito na magdala ng mga timbang na sumasalumat sa visual na lohika. Maraming mga magsasaka at maliliit na negosyante noong panahong iyon ang natuklasan na ang mga truck na ito ay maaaring mabugbog sa loob ng maraming taon sa mga kalsada na may lupa at putik nang hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkapagod ang makina. Ang pinakakahangahangang bagay tungkol sa modelong ito ay ang sobrang laki ng sistema ng paglamig na pinapayagan ang maliit na makina na gumana sa mataas na revs sa ilalim ng mabibigat na naglo-load nang hindi kailanman umabot sa kumukulong punto. Sa merkado ngayon ng 2026, karaniwan na makita ang mga unit na ito na nagpapatakbo pa rin sa mga kanayunan ng Latin America at Asia, na may daan-daang libong milya sa odometer at pinapanatili ang kanilang orihinal na kompresyon. Ito ay mapagpakumbaba para sa mga modernong pickup na nangangailangan ng komplikadong electronics upang pamahalaan ang init. Samantalang ginawa ito ng Mazda gamit ang isang mechanical na clutch fan at isang simple ngunit foolproof na tanso radiator. Numero siyam, Ford F-100 na may makina 306 sa linya. Kung kailangan nating pumili ng isang solong makina na kumakatawan sa gulugod ng industriya ng paggawa sa Estados Unidos noong dekada 70,
Walang alinlangan na iyon ang 300 kubiko pulgada na inline na 6 na silindro ng Ford. Kapag ang engine na ito ay naka-install sa Ford F100, ang truck ay otomatikong naging isang pang-industriya na grade tool. Ang makina na ito ay madalas na binanggit ng mga veteranong mekaniko bilang pinakamahusay na makina na itinayo ng Ford, kahit na sa itaas ng sikat na 8 silindro nito. Simple lang ang dahilan. Ang disenyo nito ay lubos na simple. Ang pagiging isang inline na 6 na silindro na makina, ito ay natural na balanse na binabawasan ng mga pang-inginig ng boses at panloob na pagkasira ng malaki. Gumagamit ito ng mga gear ng tiempo sa halip ng mga kadena o sinturon na inaalis ang isa sa mga pinakakaraniwang punto ng pagkabigo sa anumang sasakyan. Ang Ford F100 ng panahong ito ay isang makina na idinisenyo upang ayusin sa gitna ng isang bukid ng pananim na may mga pangunahing kagamitan. Walang mga sensor ng posisyon ng crankshaft o mga unit ng kontrol ng makina na maaring mabigo dahil sa kahalumigmigan. Habang ang isang 226 pickup ay maaring ma-immobilized sa pamamagitan ng isang error sa software, ang F100 na may 300 engine ay patuloy na sumusulong hanggat meron itong gasolina, hangin at isang spark. Ang metalikang kwintas na nabuo ng makina na ito sa mababang revs ay napakapare-pareho na parang isang traktor kaysa sa isang truck sa kalye. Ito ang kahulugan ng purong mechanical na pagiging maasahan na nakabalot sa isang makapal na bakal na katawan na napatunayan na mas mahusay na labanan ang kalawang kaysa sa mga kahalili nito noong 1990s. Numero 8. Datsun 1,200 pickup. Bago naging pandegdigang higante ang Nissan na kilala natin na yon, ang tatak ng Datsun ay nagtatakda ng mga pamantayan para sa kawalang talo sa segment ng maliit na truck. Ang Datsun, 1,200, nakilala sa loob bilang B-Series 120, ay isa sa mga makina na tila sumasalumat sa mga batas ng pisika at oras. Nilagyan ng maalamat na A12 serye engine, ang pickup na ito ay sikat sa kakayahang umakyat sa mga imposibleng dalisdis na may mga naglo-load na doble ang sarili nitong timbang. Ano ang gumagawa ng Datsun 1,200, isang hindi masisira na piraso ng engineering, ay ang pagiging simple ng powertrain nito. Ang bawat piraso ay dinisenyo upang maging magaan, ngunit napakalakas. Ang crankshaft ng A12 engine ay kilala upang makatiis ng napakataas na RPM ng walang pinsala. Isang tampok na ginawa itong isang paborito ng mga tuner ng kotse ng karera. Ngunit sa mundo ng trabaho ito, ay isinalin sa matinding mahabang buhay. Numero 7. Dodge Ram 3,000. 500 na may V10 Magnum engine. Noong unang bahagi ng dekada ng 1,000, 1970, ang bigmaan para sa panghingibabaw ng metalikang kwintas sa merkado ng Amerika ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagliko. Habang ang karamihan sa mga tagagawa ay nakatuon sa pagperpekto ng kanilang mga diesel engine, nagpasya si Chrysler na maglunsad ng isang opensiba gamit ang malupit na puwersa ng gasolina. Sa gayon, ay ipinanganak ang V10 Magnum engine ng 8,000 kubiko sentimetro. Ang block na ito ay hindi lamang isang binagong makina ng pasahero. Ito ay isang piraso ng mabigat na engineering na partikular na idinisenyo upang hilahin ang anumang kinakailangan. Sa 10 silindro na nakaayos sa isang anggulo ng 90 degree at isang all-cast iron na konstruksyon, ang Magnum engine ay isang direktang sagot sa mga nangangailangan ng kapangyarihan ng isang malaking truck sa isang pang-araw-araw na pickup. Hindi tulad ng makina ng Viper na gumagamit ng aluminyo upang babawasan ang timbang, ang Ram 3,500 V10 ay inuuna ang thermal resistance
at katatagan ng istruktura. Ito ay isang makina na may kakayahang makabuo ng 450 pound-feet ng metalikang kuwintas halos mula sa sandaling inilabas mo ang pedal ng preno. Ang mechanical na pagsasaayos na ito ay itinuturing na isa sa mga pinakakakaiba at pinakamatatag dahil inalis nito ang pagiging komplikado ng mga turbo system ng mga diesel ng oras na umaasa lamang sa kanilang napakalaking pag-aalis upang gawin ang maruming trabaho. Ang Ram 3500 na may makina na ito ay isa sa ilang mga truck na maaaring ipagmalaki na dinisenyo na may pilosopya ng kabuuang labis na engineering, kung saan ang bawat bahagi ng powertrain ay labis na laki upang matiyak na sa ilalim ng matinding kondisyon ng pagload, ang makina ay hindi kailanman gagana sa limitasyon ng pisikal na kapasidad nito. Numero 6. Toyota Hilux Engine 2L Diesel. Kung merong isang sasakyan na tumutukoy sa konsepto ng kawalang talo sa lahat ng sulok ng planeta noong dekada 80, ito ay ang Toyota Hilux na nilagyan ng 2L engine. Ang 4 na silindro, 2,000 kubiko sentimetro na diesel engine na ito ay ang dahilan kung bakit nangingibabaw ang Toyota sa pinakamasamang merkado sa mundo. Ano ang gumagawa ng setup na ito? Kaya espesyal ay ang kanyang kumpletong kalayaan mula sa electronics. Ang 2L engine ay gumagamit ng isang mechanical na iniksyon pump na nagpapapahintulot sa sasakyan na magpatuloy sa pagpapatakbo kahit na ang electrical system ay nagdurusa sa isang kabuuang pagbagsak. Sa panahon ng dekada ng 1980, ang pickup truck na ito ay naging tool ng pagpipilian sa mga zone ng labanan, mga ekspedisyon sa polar, at malakihang gawain sa pagmimina. Ang katatagan nito ay namamalagi sa isang disenyo ng silid ng pagkasunog bago ang pagkasunog na. Bagaman hindi ang pinakamahusay sa mga tuntunin ng bilis, ay lubos na mapagparaya sa mababang kalidad o kontaminadong gasolina. Ang chassis ng henerasyong ito na Hilux ay pinalakas ng karagdagang mga crossmember na lumilika ng isang matibay na platform na maaaring makatiis ng mga dekada ng torsion sa hindi pantay na lupain ng walang mga bitak sa istruktura. Ito ang pickup na nagpatunay na ang tunay na pagiging maaasahan ay hindi matatagpuan sa peak power, ngunit sa kakayahang magsimula tuwing umaga sa ilalim ng anumang kondisyon ng panahon, na nagiging pamantayan ng ginto ng Japanese engineering para sa mabibigat na tungkulin. Numero 5. Chevrolet Silverado C30 na may 450. 4 na malaking block engine. Noong dekada 80, ang Chevrolet Silverado C30 ay kumakatawan sa rurok ng pagsisikap ng Amerika na inilalapat sa pagsingil. Sa gitna ng hayop na ito ay ang maalamat na 7,400 kubiko sentimetro engine na mas kilala bilang 454 na big block. Ang mechanical na pagsasaayos na ito ay sikat sa kakayahang mapanatili ang isang pare-pareho, ang bilis, anuman ang matarik ng dalisdis o ang bigat ng trailer. Ang block ng makina ay napakalaki na ito, ay gumaganap bilang isang natural na heatsink na nagpapahintulot sa mahabang araw ng pagtatrabaho nang walang pagkapagod. Ano ang gumagawa ng 30 taong gulang na si matatag ay ang dual-wheel rear suspension nito na ipinamamahagi ang load sa isang paraan na ang mga modernong single-wheel pickup ay maaari lamang managinip. Ang rear axle ay isang Dana 70-70-70 unit, isang piraso ng bakal na napakabigat at malakas na halos imposibleng masira sa normal na paggamit. Ang pickup na ito ay ang huli sa isang angkan kung saan ang metal ang ganap na bida. Mula sa chrome-plated steel bumpers hanggang sa kapal na mga pader ng engine block, lahat ng bagay sa C30 ay itinayo upang tumagal ng 50 taon. Ito ay isang makina na sumasagisag sa panahon kung kailan ang tagumpay ng isang pickup
ay sinusukat sa dami ng mga marangal na materyales na ginamit sa konstruksyon nito sa halip na sa pamamagitan ng kahusayan ng aerodynamic. Numero 4. Jeep Comanche na may 4.06 na inline engine. Ang Jeep Comanche ay isa sa mga pinakakaakit-akit at masumit na pickup ng huling bahagi ng 80s dahil sa natataning istruktura at maalamat na makina. Habang ang karamihan sa mga truck ay gumagamit ng isang tradisyonal na hagdan chassis, ang Comanche ay gumagamit ng isang hybrid na disenyo na tinatawag na uniframe, na pinagsama ang katigasan ng isang monocoque sa cab na may isang bakal na subframe para sa cargo bed. Ngunit ang tunay na lihim sa kahabaan ng buhay nito ay ang 4,000 kubiko sentimetro na inline na 6 na silindro na makina na orihinal na dinisenyo ng AMC. Ang makina na ito ay malawak na itinuturing ng mga mahilig bilang isa sa mga pinakamahusay na disenyo ng 6 na silindro sa kasaysayan. Ang panloob na arkitektura nito ay napakalakas na karaniwan na makahanap ng mga unit na may higit sa 500,000 kilometro na hindi pa binuksan para sa mga pangunahing pagkukumpuni. Ang paghahatid ng metalikang kwintas ay linear at mahuhulaan, mainam para sa mga manyobra sa labas ng kalsada kung saan ang katumpakan ay mas mahalaga kaysa sa pinakamataas na bilis. Hindi lamang ang Comanche ay isang may kakayahang pickup, ngunit ang mechanical na pagsasaayos nito ay pinapayagan para sa kamanghamanghang kadalian ng pagpapanatili, kasama ang lahat ng mga critical na bahagi sa iyong mga daliri. Ito ang truck na nagpatunay na ang Jeep ay maaring isalin ang lahat ng karanasan nito sa mga sasakyang militar at scouting sa anyo ng isang compact pickup na lumilika ng isang sasakyan na ngayon ay hinahangad bilang isang relic ng dalisay na lakas ng makina. Numero 3. Ford F-250 Highboy. Ang Ford F-250 ginawa bago ang kalagitnaan ng 1977, na kilala sa buong mundo bilang Highboy, ay isa sa mga pinakakahanga-hanga at matatag na makina na dumating mula sa isang linya ng pagpupulong. Ang hindi opisyal na pangalan nito ay nagmula sa mataas na paninindigan nito. Ngunit kung ano ang talagang gumagawa nito ng isang alamat ng metalikang kwintas, ay ang diborsyadong new process transfer case na 205. Sa pagsasaayos na ito, ang transfer case ay hindi naka-attach sa transmission, ngunit matatagpuan sa likod ng chassis na konektado sa pamamagitan ng isang maliit na baras ng kardan. Pinapayagan nito ang mga anggulo ng drive shaft na maging hindi gaanong binibigkas, na binabawasan ng mechanical na pagkasira sa ilalim ng matinding stress. Ang ginustong makina para sa hayop na ito ay ang 5,900 kubiko sentimetro V8. Isang powertrain na inuuna ang mababang revving metalikang kwintas kaysa sa anumang iba pang sukatan. Ang chassis ng Highboy ay mas makitid kaysa sa mga huling modelo, ngunit ito ay gawa sa mas makapal na bakal, na nagbibigay sa mga ito ng perpektong kakayahang umangkop sa istruktura para sa pagtatrabaho sa lupain kung saan ang lupa ay tila nais na lamunin ang sasakyan. Ito ay isang pickup truck na hindi alam ang kahulugan ng salitang lipas na. Ang bawat piraso, mula sa manumanong mga hub ng mga gulong sa harap hanggang sa mga multi-blade spring, ay idinisenyo upang ayusin sa gitna ng wala kahit saan gamit ang mga pangunahing tool, na nagpapatibay sa sarili bilang haligi ng paglaban ng lumang paaralan ng Amerikano. Numero 2. Chevrolet CK-3000. 5 na may Detroit diesel engine, 6.5. Pagpasok sa mabigat na teritoryo, ang 3,500 dobleng gulong na Chevrolet CK na nilagyan ng 6,500 kubiko sentimetro Detroit diesel engine ay kumakatawan sa ginintuang edad ng traksyon. Bagamat sanay na tayo sa tahimik na diesel engine na yon, ang Detroit diesel ng henerasyong ito ay isang orkestra ng tanso at malupit na puwersa. Ang mechanical na pagsasaayos na ito ay kakaiba dahil hindi tulad ng mga modernong engine na umaasa sa mga elektronikong sensor para sa bawat pagsabog.
Ang block na ito ay gumagamit ng matibay na mechanical na iniksyon na ginawa itong immune sa menor de edad na panghihimasok o mga pagkabigo sa kuryente. Gamit ang isang turbocharger na idinisenyo upang mag-alok ng isang flat power curve, ang CK3500 ay maaring hilahin ang tonelada ng kagamitan sa bukid o mabibigat na makinarya nang walang temperatura ng coolant na gumagalaw ng isang solong milimetro. Ang katatagan ng modelong ito ay pinalawak sa Turbo Hydramatic na 400 paghahatid o ang kalaunan na 4 na litro na ATE transmission na parehong sikat sa kanilang kakayahang makatiis ng mga pang-aabuso sa thermal na sisirain ang anumang modernong gearbox. Ang truck na ito ay itinayo sa premise na ang trabaho ay hindi tumitigil at ang C-channel steel frame nito ay nagbigay ng pundasyon na kinakailangan para sa Detroit diesel engine upang patunayan kung bakit metalikang kwintas ang tunay na hari ng kalsada. Numero 1. Toyota Land Cruiser Series 75 Pickup. Dumating kami sa lugar ng karangalan na may sasakyan na nakaligtas sa mga digmaan. Disyerto at walang humpay na paglipas ng panahon na hindi nawawala ang isang iota ng dignidad nito. Ang Toyota Land Cruiser Series 75. Karaniwang nilagyan ng isang HZ diesel engine na may 6 na silindro sa linya at 4,200 kubiko sentimetro. Ang pickup na ito ay ang pangwakas na kahulugan ng mechanical na immortalidad. Ang Uno HZ engine ay isang ininhinyero na piraso na gumagamit ng walang timing belt para sa mga critical na bahagi. Ngunit sa halip ay isang gear system na nag-aalis ng isa sa mga pinakakaraniwang punto ng pagkabigo sa Magino engine. Wala itong turbo, walang magagandang computer, at hindi na kailangan kundi gasolina at hangin para tumakbo ng 1,000,000 kilometro. Ano ang gumagawa ng Series 7 Type 5? Ang ganap na reyna ay ang sobrang laki ng sasis at solidong axles kapos sa harap at likuran. Isang pagsasaayos na ngayon ay nawala mula sa halos lahat ng mga modernong pickup sa pabor ng mas komportable ngunit mas marupok na independiyenteng suspensyon. Ang Toyota na ito ay may kakayahang magdala ng higit sa 1,000 kilo sa kahon ng kargamento nito habang tumatawid sa disyerto ng Sahara na puno ng karga, na nagpapatunay na ang ganap na pagiging simple ay ang pinakasophistikadong anyo ng katatagan. Ito ay, nang walang alinlangan, ang pamantayan ng mundo laban sa kung saan sinusukat ang lahat ng iba pang mga gumaganang makina.